Mula noong 2023 hanggang ngayong 2024, di maikakaila na ang mga 450cc bikes ang namamayagpag. Sa mga adventure bikes, sport bikes at maging sa mga naked bikes. Nariyan din ng mga electric bikes na nagiging trend na on almost across all manufacturers. Pero mga kapatid, kung adventure bikes ang pag-uusapan, iba pa rin ang mga malalaki at malalakas. Ang isang ito na ating nagamit mula sa Ducati Philippines, bukod sa kanyang size na napakalaki physically, siguradong makabalilig po ito para sa mga onlookers dahil sa kanyang taglay na retro homage na kagwapuhan. Mga kapatid, ito po ang Ducati Desert X 950. Historically, nakakita tayo noong 80s hanggang 90s ng ganitong design element na twin round headlights gaya nito. Kung adventure bikes lang, nariyan ang mga Africa Twin, Yamaha Tenere at Cagiva Elephant. Sa mga sport bikes, street bikes at scooters, madami rin. Kaya naman kung katulad ko kayo na mahilig sa mga sasakyan at motorsiklong may bilog na headlight, panigurado ay natuwa rin kayo nang makita ninyo ito. Pero simula pa lang ang headlight sa usual wizardry ng Ducati sa pagdidisenyo ng malulupit na motorsiklo. Kung titingnan nyo ang tangke nito, yung mga soft angular na linyahan ay malakas rin makaretro. Subframe, wala nang tago-tago dyan. Kita mo ang tubing, then transition sa fairing sa likod at tail light. Makikita nyo rito na simple pero sexy ito in a rugged way. Now, just looking at the cockpit of this bike, makikita natin na yung nakatayo pa lang na kanyang instrument cluster, medyo malakas na yung kanyang rally na design inspiration, no? Also, the silhouette, kapag umaandar ka pa lang dito sa bike na to, kahit nakaupo ka, lalo na kapag nakatayo, medyo napaka rally-ish na talaga ng dating. At least, that's the impression that it gives me kapag tinitignan ko tong motorsiklong to. And that 950cc engine, cruising ng ganito, gamitan mo siya ng cruise control, relax na relax lang siya. Pero pagka nagbanatan na kayo, tulad ng naranasan ko dun sa Ducati ride papunta sa Clark, nakakasabay naman siya dun sa mga 1260, 1200 at V4 na multistrada. Kumpara dun sa ibang mga 900cc at 950cc engine sa market, medyo mas eager to. Balik tayo dun sa punto na kapag ka nakatayo, yung posisyon ng kamay sa handlebar relative to the position ng tuhod tsaka yung foot peg, I think at home siyang tayuan ng rider, at least for my height. And also from my height, kapag ka nakaupo ako dito sa bike na to, I think I have the ample space. Medyo narrow lang yung upuan kumpara dun sa mga multistrada, pero still, this feels like a proper adventure bike. Talon tayo ng konti, maiba tayo ng senaryo dito sa ganitong traffic. Ito po ang itsura ng aking tuhod kapag nakaupo lang ako. Yan, silip tayong konti. Also, yung handlebar niya, ganito po ang sitwasyon kapag nagdi-negotiate tayo ng kaunti sa traffic dahil medyo kalibel natin yung ibang side mirrors. Sa ibang side mirrors naman ng mga mas mababang sasakyan ay mas mataas tayo. Doon siya nagiging mas madali na isingit. Pero, don't get these all wrong mga kapatid. Seryoso ang power na kayang i-deliver nito, lalo na off-road. Kita ninyo itong rally mode? Ibig sabihin ng Ducati dyan, you are in business off-road kapag nilagay nyo yan dyan. Patay ang traction control, harapan lang ang may ABS para makapag rear wheel skids kung kinakailangan, and the works. Ikaw lang ang magkokontrol ng lahat ng 110 horsepower nito at 9,250 RPM at peak torque na 92 Nm at 6,500 RPM.
Sa timbang nito na 210 kilograms, oo, mas magaan kumpara sa ibang malalaking adventure bikes, pero seryosong timbang pa rin yan lalo kung sa putikan, river crossing o sand dunes kapag nag-offroad kayo. Kita ninyo yung tangkad ng motorsiklong ito? Ibig sabihin rin yan ay may kataasan ang center of gravity nito. Seat height is around 875 mm. Taas, di ba? Pero kung kaya ninyong itim ang power at kontrolin ang size nito, sigurado akong mag-e-enjoy kayo rito. Kung madalas po kayong manood dito sa channel natin, well, mapapansin nyo na medyo kakaiba, no? Off-road agad yung tinakal natin dahil malaki po ang off-road DNA ng motorsiklong ito. It is developed obviously to tackle the rough stuff. Pero kumusta naman kaya ang manners ng Ducati Desert X on-road? Kung ating titingnan ang 21-inch front wheel, knobby tires, thanks to these Pirelli Scorpion Rally STRs at ang long travel na suspension nito, I won't blame you for thinking na para itong dirt bike at compromised ang hataw nito sa kalye. Well, sa katunayan ay tama kayo na parang dirt bike ito na malaki. I mean, physically malaki at matangkad siya talaga. Pero yung hataw na compromised, nagkakamali kayo dyan. May ibibigay eh. Itong bike na ito ang dala-dala ko nung recent event ng Ducati Philippines, which is the World Ducati Week We Ride as One 2024. Sa ride na yon, napakarami kong nakasabay na road-going bikes ng Ducati such as the Multistrada V4, Panigale, Super Sport, Hypermotard, Monster at kung ano-ano pa na road-going bikes ng Ducati. At dahil dyan, I am happy to report na ang motorsiklong ito, despite its off-roadish na setup at off-roadish na stance, it can keep up very well with those road-going bikes. Palagay ko, dyan papasok yung rally flavor ng bike na ito. Poise sa hatawan sa off-road at ganun rin sa kalye. Anyway, tingnan na lang natin ang ating mga kalsada, di ba? Magsasawa talaga kayo sa lubak. At doon angat itong bike na ito dahil tila pinaplansya nito ang kalye. Salamat sa long travel suspension niya. Bilang nasubukan ko na rin ang iba't ibang variant ng Multistrada, masasabi ko na mas lamang yung mga yun sa wind protection dahil sa malawak na area ng windshield nila. Ito, yan lang eh. Di ko nabiyahe ito ng bakbakan na may 4 o 5 oras straight nakaupo. Pero ang mas narrow seat nito, palagay ko ay magiging cause ng discomfort sa malayo ang biyahe. Di tulad ng pinsan niyang Multistrada na parang pang SUV ang upuan. Gaya rin ng tinutukoy natin kanina, yung porma ng katawan ninyo off-road dito kapag nakatayo ay mas dirt bike-like talaga. Doon ka talaga lamang dito versus the Multistrada when the road ends, ika nga. Pero balik tayo sa kalye. Sprint to 180 km per hour on this bike is no sweat despite the knobby tires. Negotiating the corners is surprisingly easy despite the 21-inch front wheel. Malamang ay dahil yan sa excellent na geometry ng motorsiklong ito. At dahil na rin sa space ng rider para makagalaw at makontrol yung bike. Wala eh, di mo ramdam yung timbang once rolling and when cornering. The 950cc L-Twin and its torquey nature paired with a gearing ng 6-speed transmission nito ay spot on. Stopping is easy too, thanks to these Brembo brakes for both the front and the rear. Sa totoo lang, sa singitan nga mas handful ito dahil sa may kainitan na makina at matangkad na stature. Pero for my height at 6 feet tall, I didn't find it too bothersome. Sucks na sucks lang, ika nga. Marahil ay magiging challenge lang ito sa mga rider na below 5'8" ang tangkad. Keep that in mind, folks. To wrap it up, let's do our classic pros and cons. Well, sa cons, minus points na agad ito para sa maraming Pilipino dahil sa kanyang height and mid to high center of gravity. Mas ramdam kapag full tank. 21 liters of fuel rin kasi yan kapag puno. Marami ang may ilang dito dahil dyan. Pangalawa, bilang nasa adventure category ang motorsiklong ito, marami ang nagkukumpara dito sa kanyang pinsan na Ducati Multistrada. Pero nagkakatalo po ang dalawang yan sa wind protection dahil hindi po ito adjustable at sa kanyang seat shape. Mas narrow ito while yung sa Multistrada ay parang pang SUV. Pero
Kung gets mo kung para saan ang purpose ng bike na ito, which is for a little bit of off-road fun and rally raid-ish na kind of riding, you'll actually see that it's perfect. Pangatlo ay ang presyo nito na nasa 1.5 million pesos. At that price range, marami ng buyers ang tumitingin ng mga motorsiklong may 1,200cc engine pataas. Pero ayun talaga yun eh. Ducati is Ducati and you have to pay the price for its beauty and capability. And with the array of tech, ride modes, supreme build quality, and sexy retro styling, I can see na justified ang presyo na yan. Now let's talk about the pros, and boy does it have a lot. Dahil kung sakto sa inyo ang physical size, capabilities at ang tangkad ng motorsiklong ito, you will be enjoying in your garage everyday looking at a timelessly designed adventure bike. Tingin ko, doon sa review ko sa Super Sport 950 ko na itanong yun, na parang may pangit bang ginawa ang Ducati? Parang wala naman, di ba? Lahat ay art in motion. 95% din sa ating mga riders ay nagra-ride like 98% of the time sa kalye. I'm happy to report na ang on-road manners nito ay commendable, lalo na kung gaya ko ay kaya ninyong i-handle yung physical size niya. Kita nyo yung mga ginagawa ng hired rider ng Ducati? Di ko nagawa yan dahil most ng nagawa ko dito sa review na ito ay ang aking day-to-day na biyahe lang at ilang mga shoot off-road. Pero ilan ba talaga sa atin ang may kayang dalhin ng bike na ito sa ganyang limit ng capabilities niya, di ba? It's just nice to own something na talagang alam mong capable. Take note may bigger brother pa na Desert X Rally itong bike na ito. Mas badass daw yun and I'm keen on trying it as well when it's available in the Philippines. And just like owning a 4x4, hindi ka naman araw-araw magpupunta sa disyerto, sa trail, sa lahar, river crossing. Pero kapag nagpresenta ang sitwasyon, dyan sa bike na yan, you should be more than covered for. Now, taking a step back, looking at the overall package that the Desert X offers, masasabi na marahil ay hindi nga ito para sa lahat. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, kung swak to sa'yo at sa taste mo, panalo ka dito. Standout looks and standout capabilities. I don't know about you guys, pero yung dating paborito ko sa Ducati na Hypermotard XP, mukhang napalitan na nito. At iyan mga kapatid, ang Ducati Desert X 950. Yes, it may not be for everyone dahil sa kanyang taglay na size at tangkad, no? Pero if it fits the bill for you, sigurado akong matutuwa kayo at may inspire kayo na mag-explore into the wilderness. Mga kapatid, ito po si King Senko. You drive safe out there.